It's me, Alex, and I'm a home baker from Bicol. Samahan niyo akong mag-decorate ng isang wedding cake. So, I'm giving some tips para sa pag-frosting ng isang cake. Ang ating motif for today is rust and maroon. Yun kasi yung pinili ng ating bride. So, nag-try ako maghanap ng magandang flowers and sakto dun sa kulay na hinahanap ni client, and trinay ko yung best ko para makuha ko yung pinakasaktong kulay ng ating frosting. Sa pagde-decorate po ng cake, lagi nating tandaan na kailangan mapakinis po muna natin yung pinaka-frosting ng ating cake bago natin lagyan ng any decorations na gusto ng client. Pinapakinis natin yung frosting para maganda po natin malagyan ng design yung cake. Yung design na gusto ni client is simple lang. Ombre style po yung pinakakulay niya, maroon and rust, tapos may mga flowers lang po siya. Yun lang po yung pinaka-request ni client. Para makuha ko yung tamang kulay ng ating frosting, nag-add lang ako ng golden yellow sa ating frosting. Then, naglagay lang ako ng super konting red para medyo dark po yung ating yellow. So, para may pagkahawig na po siya sa rust color. Para ma-meet ninyo yung gusto ninyong kulay, add na lang po kayo ng food coloring sa inyong frosting. Bago po muna natin i-apply yung frosting sa ating mga cakes, i-check po muna natin kung tama yung shade na nagawa natin doon sa ating frosting. Para makuha ko yung shade ng maroon, naglagay po ako ng red na food color, then naglagay po ako ng super konti lang na black para mag-darken lang po yung red natin. Tips ko lang po para makuha natin yung darker color na gusto natin, huwag po muna tayong magmi-mix ng food coloring sa maraming frosting. I-try po muna natin sa kaunti lang, especially sa mga ganitong klaseng cakes na may part lang po na may food color. Hindi po lahat ng cakes is may food color. So, dapat konti lang po muna frosting yung lalagyan natin ng food coloring. Bago natin lagyan ng mga design, siguraduhin nating malinis yung cake board ng ating cake. After ko po ma-apply yung dalawang kulay sa ating cakes, ayan, pinakinis ko po yung top ng ating cake. Then, saka ako naglagay ng mga decorations. Sa pag-decorate naman po ng ating cakes, make sure po na hindi po muna natin na-ididiin yung mga pang-decorate sa mismong frosting, para kahit po papano, pag gusto po nating baguhin yung pwesto ng mga decorations, is madali lang at hindi po natin nata-damage yung frosting ng ating cake. Nagkaroon po ng uka yung cake, dito po sa part na to, make sure po na may tira po tayong frosting para po kapag may problema sa ating cakes, may magagamit po tayong pang-fixed, lalo na po sa mga ganitong instances na kailangan natin matakpan yung nasira. Nag-add pa po ako niya ng mga maliliit na flowers para pandagdag dun sa design ng ating cake. Ito naman po yung pag-apply natin ng edible gold leaf. Ayan, medyo mahirap pong mag-apply niyan, lalo na pag wala po nung tweezers na ginagamit mismo sa cakes. Para mas madali pong malagay at saka hindi siya dumikit sa daliri ko, gumamit po ako ng barbecue stick para mailagay ko po yung edible gold leaf sa ating cake. Sa paglagay naman po ng gold leaf, dapat po dry yung ating kamay dito kasi didikit po sa kamay natin yung gold leaf. Sayang po, masyadong mahal yung gold leaf. Then, nag-add lang po ako ng dragis para pandagdag design doon sa ating cake. Ito na po yung ating finished product, and thank you po sa inyong panonood. Sana nagustuhan nyo yung aking video for today, and see you on my next video na lang. And for more tips,
follow nyo po ako sa aking Facebook and YouTube account. Thank you!